Good evening, everyone. So today I am tasked to lecture on leptospirosis kasi madami po tayong kaso ng leptospirosis sa panahon ngayong natag-ulan na po. So I am Dr. Ayla Haluthot, an infectious disease specialist from Laguna Holy Family Hospital. So ito po yung pag-uusapan natin sa araw na ito. So what is leptospirosis? Data of leptospirosis in the Philippines, kung bakit po kailangan nating pag-usapan ito. What are the clinical manifestations or kung ano po ba ang mga simptomas po ng isang taong may leptospirosis? Sino po ba ang at risk na pwedeng makakuha ng leptospirosis? At paano po ito natatransmit? At ano po ba ang kalimitan na gamot dito at paano po natin maiwasan magkaroon ng leptospirosis? So first, brief overview lang po of what is leptospirosis. It is a disease or an infection caused by your bacteria po, yung tinatawag nating Leptospira, na nakukuha po sa contaminated na water or soil. So it affects both people and animals. So hindi lamang po sa tao kundi sa animals. Actually po, kaya po siya tinatawag na zoonotic infection or zoonotic disease kasi nagiging vector po or carrier po ang animals, no? Kagaya po ng daga. So incubation period is from the time po na na-expose po tayo up to the time na nagkaroon po tayo ng first onset ng symptoms. So, pwede pong 5 to as long as 14 days. Yung bacteria po na Leptospira, which is a spirochete, kasi kung makikita po natin dito sa picture, para po siyang spiral. Mahilig po siya sa warm, humid climate. Mas nabubuhay po siya sa mainit na klima, kagaya po ng Pilipinas. Kaya very common po ang leptospirosis sa Pilipinas ngayong panahon ng tag-ulan. So paano po ba ito nadadiagnose? So kung ang pasyente ay nagpe-present ng fever, mga ganon, masakit ang katawan, at nagsususpecha po ang doktor na kayo po ay may leptospirosis, ang test po na ginagawa ay yung blood natin at pwede din pong ihi. But usually what we do po is examination po ng dugo during the acute phase of illness or kung tinatawag po natin during the time ng first 5 to 7 days po ng atin pong illness wherein yung patient ay nagpe-present ng lagnat, masakit ang katawan, pwede din pong mamula ang mata. So bakit nga ba natin itong pag-usapan? Kasi nga po, ang dami na pong namamatay na pasyente dahil po sa leptospirosis. So according to this news, no, yung atin pong mga news sa TV, sa newspaper, dumadami na po ang cases ng leptospirosis. So dito po sa San Lazaro, madami na pong namamatay dahil po sa leptospirosis. Although hindi po ito updated kasi this is as of August 5. But dito po sa DOH na report in the Manila Bulletin from January to July of this year, there were 3,000, around 3,000 cases of leptospirosis that were recorded. So paano po natin malalaman kung magsususpecha po tayo ng leptospirosis? Actually, yung manifestations o simptomas po nito ay napaka non-specific, no? Kasi fever, kahit dengue, typhoid, pwedeng maglagnat. Masakit ang ulo, nag-chills, masakit ang katawan, nasusuka or nagsusuka, pwede daw magtae, pwede din sumakit ang tiyan, pwede ding ubuhin, or in its severe form, pwede pong manilaw yung balat, yung mata, at saka pwede din pong mauwi sa liver failure, kidney failure, or
pagkakaroon ng tubig sa lungs or pag-edema ang kung tawagin sa lungs if hindi po ito na gagamot. So, paano po pag nagsususpecha tayo? So, paano natin masasabi na baka ito ay leptospirosis? So, aside from the signs and symptoms, kung ito ay nangyari sa isang lugar na may baha, common ang leptospirosis, magsuspetsa na tayo na baka isa sa differential diagnosis natin ang leptospirosis. And if yung clinical manifestation ng pasyente would include the following, no, as shown on the table, may fever, pwedeng walang chills pero basta may lagnat, namumula ang mata, masakit ang ulo at masakit ang katawan, lalong-lalo na po yung bandang um, paa or legs. Yun usually ang common. But it's very important to note na hindi po kailangan na kumpleto kasi ang simptomas kasi may iba po kaming pasyente na lagnat lang ang simptomas, masakit lang ang katawan. Hindi po namumula ang mata. Pero kung tatanungin po ng doktor, madami po bang daga sa bahay? May history po ba na nag-ano sa baha? Yun, meron pala. So, yun. Pagka may patient tayo na nagsususpect tayo as a case of leptospirosis, yun na po yung mga pasyente na pinapatest natin, no? Kinukuhanan po ng dugo ng doktor para po ma-requestan ng test for leptospirosis. So, meron tayong dun sa simptomas ng leptospirosis, the leptospiremic phase, tsaka leptospiruric phase. So, ito po yung first phase, ito po yung acute phase of illness wherein po napaka non-specific ng symptoms, kagaya po ng nabanggit ko during the first week of illness, wherein ang pasyente pwede pong magkaroon ng mga pananakit ng katawan, namumula ang mata, nilalagnat. So, bakit po, no? Nagkakaroon po kasi ng presence of bacteria in the blood. Now, after which, yung bacteria from the blood may go to the tissues wherein doon na po mangyayari yung hindi po nagamot yung pasyente, nagkakaroon po tayo ng affectation ng ibang organs, especially po sa ating kidneys, no? Lungs, liver. Ito na po ang tinatawag nating Wales disease, no? So, kung meron po tayong kapitbahay, meron po tayong kamag-anak na nagka-experience po ng baha in the recent months or days or weeks, tapos nag-complain po ng pananakit ng ulo, ng mga kalamnan, katawan, pamumulan ng mata, naninilaw ang mata, nahihirapang umihi, nilalagnat, nagsusuka, pwede din pong magkaroon ng rashes, pananakit ng tiyan, maaaring ito po ay may leptospirosis. So, abisuhan agad natin na magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital or clinic. So, sino nga po ba? So, nabanggit ko na rin kanina, no? Kahit sino pong tao pwede pong at risk for leptospirosis. So, any person who comes into contact with contaminated water or soil, ibig sabihin na contaminate ng animal urine na nagkikerry ng bacteria na leptospira or any body fluids, pwede pong magiging at risk for leptospirosis. Or if you come in contact directly sa animal fluids, lalo-lalo na po yung ihi ng daga. Eating or drinking water contaminated with urine of an animal who is infected with leptospirosis. So, paano po ba ito napapasa? So, usually, yung mga rodents or mammals, katulad po ng aso, pwede po mga cattle, mga sheep, pigs, goats, na na-expose po sa bacteria ng leptospirosis, ang nangyayari po, iihi yung pasyente, yung animal, and then nagkaroon po ng contamination ng water,
or soil or paligid ng urine na may leptospira, pwede po itong pumasok sa ating katawan through exposed na skin. Like kagaya po ng may sugat sa paa, no? Or pwede din pong pumasok sa mata or unknowingly na inom mo yung tubig na nagkikerry ng leptospirosis or leptospira na bacteria, it now will enter your exposed skin and then it will go to the blood and then it will spread to your organs, specifically po your kidneys. Pwede pong magkaroon tayo ng sakit na leptospirosis. So usually, ang pinaka-common po na carrier would be your rodents or your rats. No, yun po ang common po dito sa atin sa Pilipinas. Pero pwede din po ang aso, pwede din po ang mga pigs, pwede din po ang goats, no? Na maging carrier ng leptospirosis. So, ano po ba ang gamot? No, so hindi po tayo pwede mag-self-medicate. Pumunta po tayo sa pinakamalapit na ospital or clinic para po magpakonsulta kung kailangan po bang mag-inom ng antibiotics kung kayo po ba ay may leptospirosis, no? So usually it is treated with an antibiotic. So to reduce our risk of infection, dito po papasok ang prevention. So pinaka-importante po ang paghugas ng kamay. Kasi what if po madumi ang kamay natin, no, na-contaminate, maghugas agad ng kamay. And then, ang pinaka-next po would be, kailangan po siguraduhin po natin na malinis po ang ating paligid para hindi po ito bahayan ng mga daga. Okay? Avoid contact with animal urine. Wear protective clothing, especially po if hindi po maiwasan ang ma-expose, lalo-lalo na sa baha. So, magdala ng bota. If meron naman po tayong sugat, eto po, i-cover po natin yung ating mga sugat. Pwede din pong uminom ng prophylaxis during 24 to 72 hours post-exposure. Ibig sabihin, if kayo po ay lubusong sa baha, no? So you are at risk for leptospirosis. Pwede pong mag-take ng antibiotic prophylaxis. Ang pinaka-common po na binibigay natin, as you can see on the picture on the right, is your doxycycline. Pero kumonsulta muna ng doktor para po maresetahan. Ano po? So usually pag low risk, ibig sabihin walang sugat or isang beses lamang nag-wade sa baha, pwede po natin bigyan ng ano lang, single dose lang ng doxycycline na 2 capsules. Pero kung ito po ay may sugat, visible na sugat, lumusong sa baha. So we usually give it every day for 3 to 5 days, no? Ideally, dapat within sa 24 to 72 hours from the time na tayo po ay lumusong sa baha. Ngayon, kung hindi naman po maiwasan na araw-araw lulusong sa baha, syempre magsuot na po tayo ng bota or pwede din pong mag-take ng prophylaxis na once a week na doxycycline. Pero pumunta muna kayo sa inyong doktor, clinic, or ospital para po kayo po ay resetahan at maabisuhan ng inyong doktor, no? So that is the end of my lecture. Thank you for listening.